Usapin po sa International Criminal Court dahil pinangalanan na po ng Office of the Prosecutor sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo at si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II bilang mga co-perpetrators sa investigasyon po ng EJK kaugnay po sa drug war ni Pangulong Duterte. Ito, malaking usapin din ito eh. Malaking usapin nga yan. Ultimong mga yellow pink, no? Nagtatalo sila tungkol diyan, no? Narinig mo ba yung sinabi ni Senator Bam Aquino at ang galit na response ni Senator Sonny Trillanes, no? Sabi kasi ni Bam Aquino dapat dito daw ititry yung mga co-perpetrators ng EJK. Sabi naman ni Sonny Trillanes mali, no? Hindi dapat doon sa ICC sa Den Haag o sa The Hague itry itong mga to. And I agree with Senator Sonny Trillanes. Bakit dapat magkaiba yung trato kay Digong at sa mga co-perpetrators niya? Di ba dapat pareho lang? Pareho lang. Oo. Parehas lang, may common plan nga, ika nga eh. Correct. So, dapat sabay-sabay silang tinatry doon at dapat nga ma-issuehan na yan ng warrant of arrest lahat na yan, no? Para sabay-sabay na itry doon at para malaman natin kung talagang may katotohanan ang inaakusa sa kanila ng mga pamilya ng biktima ng EJ case. Correct. Kasama rin po sa tinukoy ng ICC si Vicente Danao, dati pong Davao City Police Chief at NCRPO, no? Yumaong si Camilo Casculan, dating PNP Operations at NCRPO Chief, si Oscar Albayalde, dating PNP Chief, si Dante Giran, dating NBI Director, at si Isidro La Peña, dating PDEA Chief. Ang tingin ko naman dito, kasi may mga background sa militarya mga yan eh, hindi magsisisuko yan. Oo, palagay ko. Hindi magpapakita yung mga yan. Palagay ko kanya-kanyang tago din yan, katulad ng ginawa ni Senator Bato de la Rosa na wala pang warrant of arrest na nilalabas ay nagtatago na, no? Kasi alam mo, mga retirado na yung karamihan yan, di ba? 60 plus na, senior na yan. 60 plus yan. Kapag naaresto yan at madala sa ICC, Den Haag sa Amsterdam, no? Baka ano na yan, yun na yung pinaka huling time na makikita yan mga yan dahil sa napakatagal lang bistahan nito. Hindi ako nagkakamali, ang average na trial ng mga kaso sa ICC ay 8 years, no? So talagang yung kumbaga yung final episode ng kanilang buhay ay gugugulin na nila sa kulungan at I think ko ayaw nilang mangyari yon. Ang malaking tanong Takot silang mangyari yon. Paano si Bongo? Kasi di ba potentially tatakbo din daw yan kung hindi presidente o vice presidente. Doon kailangan mag-isip ng mabuti si Senator Bongo. Kaya nga siguro lumalabas yung istorya na posibleng kumampi sa administrasyon si Senator Bongo. May lumabas naman ganyan, Itong mga nakaraan lang ay dahil pinoprotektahan niya yung kanyang sarili at para hindi siya may padala sa ICC assuming lumabas ang kanilang mga warrant of arrest at siya ay arestuhin ng Philippine government. So may mga usapang ganon. So matinding palaisipan yan para kay Senator Bongo. Ngayon kung magtatago naman siya, gagaya siya kay Senator Bato, medyo masisira din ang kanyang kredibilidad. Correct. At gaano katagal magtatago? Considering na kapag nulabas yung warrant of arrest na yan at habang binibista yung kaso ni Digong sa ICC, matagal yan. So ibig sabihin, ilang taong ka magtatago at di magpapakita. So yan ang matinding palaisipan na kanilang kinaharap ngayon. At kung magtago na yan, let's say si Bongo at si Bato magtago, hindi sila makakatayo as senator judges sa impeachment. Hindi sila mas malaki yung chance, di ba? Correct. At di sila talaga makakapagtrabaho, no? Mawawala sila sa sirkulasyon, mawawala sila sa politika dahil hindi magugustuhan ng taong bayan na ang kanilang mga kumbaga iniidolo or kanilang binabata bilang mga politiko ay nagtatago. Ang feeling ko niya, naantayin talaga nila na magpalit ng administrasyon eh. Kaya syempre, gagamitin na lahat ng resources yan para iupo dyan si Sara Duterte. Kasi pag nakaupo na yan, syempre, hindi naman papahintulutan ni Sara yan eh. Nadalhin sa ICC. Yun din ang isa sa dyan, talagang school of thought dyan, no? Dahil kapag kumampi to pwede rin kumampi si Senator Bongo ng full blast kay Sara Duterte. Para mas sigurong ma-consolidate ang power ng or ang lakas ng DDS, no, or mga Duterte supporters para siguradong maging malakas ang kanilang kandidato sa 2028. At kapag nanalo ang mga Duterte, definitely kapag sumuporta si Bongo kay BP Sara, syempre bibigyan ng magandang rin yan.
palagay ko kahit medyo meron silang hindi Rift. pagkakaunawaan o may rift sila, no, mabibigyan pa rin siya ng magandang trato kumpara sa naging trato kay Digong nung ipa-aresto siya ng gobyerno. Ang tingin ko diyan kay Bongo, hindi siya makakapurma kay Sara Duterte sa mga DDS eh. Kumbaga laging panakip-butas lang siya diyan eh. Kaya siguro best decision na din na lumipat na siya ng kabilang kampo, di ba? Kasi kung si Sara, hindi siya makakapurma diyan eh. Tingin ko rin ganun kasi kapag may warrant of arrest siya, yung magtatago siya ng 2 taon, hintayin niya yung bagong administrasyon, 2 taon at kalahati yun. No? Paano siya magka-campaign sa 2028? So magiging useless din siya. So ang pinaka-best bet niya, palagay ko, is kumampi talaga sa administrasyon. Naku po. Medyo exciting ha. Ang 2026, 2027 at 2028. Marami tayong aabangan, marami mga political events na mga nangyayari. No? Basa muna tayo ng comments bago tayo mag-proceed sa ating next topic. No? Sabi ni Chanel Gabitanan, oy, magkalaban sila Sara, ang matindi inunahan na. Ito si Eileen Shane. Good morning ka coffee, Sir Yayam Dizon and Sir Palarista. Kaya good morning watching from Toronto, Canada. Good evening sa inyo. Ito, shoutout ko rin si Sir Reden Gapuzan. Nakikinig po sa atin mula po yan kay Mark Ian, no? Taga Claveria po ito dyan sa Cagayan at ngayon ay nasa Canada. Lagi po nakikinig sa atin. Shoutout sa iyo, sir. Ito si Nordan. Ayaw niya sagutin ang mga itinatanong sa kanya. Sorry, I can't answer that question this time. Correct. Sagot daw ni Sara Duterte. Kay Halima Al-Hashimi. Hello po, good evening Philippines. Afternoon here, dyan po sa Iran. Magandang hapon po dyan sa Iran. Ito si Miss Edna Landicho. Totoo sinabi niya, ang nagtatago guilty, harapin mo ang katotohanan kung wala kang kasalanan hanggang kailan ka magtatago. Tama. Correct. Si Digap Jocelyn. Ayan, good evening po mga ka-BBM. Naisip ko si Harry Roque eh. Kapag si Sara nakapwesto na yan, yayabang ulit yan eh. Babalikan dito ng Pilipinas at maghahasik na naman yan. Totoo yun. Isa sa magbe-benefit yan kapag si Sara Duterte ay manalo, si Harry Roque, no? At tiyak magkakaroon ng pwesto yan dahil talagang hanggang ngayon, no, he's kissing the ass of the Dutertes, no? So definitely. Ako. Wag naman sana, no? Sige, dumako tayo sa ating next topic. Ito, pag-usapan naman natin yung crime rate. Dahil may magandang balita po ang Philippine National Police. Ayon po sa kanila, ipatuloy po yung pagbaba ng mga krimen dito sa bansa. Ang maganda dito, no? Walang tinutukhang, walang chinuchugi, binibigyan ng due process at gumaganda po yung ating crime rate. Ibig sabihin, mas kumukonti yung mga krimen na nagaganap. Noong 2025 po, bumaba ng 12.4 ang tinatawag po na focus crimes. At ngayong January 2024 naman, may dagdag pang 24% na pagbaba kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Oy, good job sa Philippine National Police. So sa Kopi, tingin ko ang ganda talaga ng performance ni Chief PNP Nartates, no? Tahimik lang din siya, no? Tahimik lang siya. Hindi siya masyadong matakaw sa media o ma-PR, pero tahimik na nagtatrabaho. Kasi kahit sa paligid nakikita ko syempre biyahe tayo ng biyahe, no? Relatively talagang ang peace and order napakaganda ngayon. And yung police visibility, na-sustain eh. Kasi si Torre, ganyan din eh. Yan ang pinaka-ano niyan, pinaka-instruction ng presidente. Paramihin niyo yung police sa kalsada para hindi na mangyayari yung mga krimen. Nakikita ko rin eh. Maya-maya may checkpoints eh. Saka parang minsan pag nagbabiyahe ako, lalo pag gabi, parang halos mga kanto-kanto na dapat magkaroon talaga ng police visibility, andun talaga sila eh. Kahit nga sa malls andun sila. Okay, good job PNP ha. At halimbawa po yung kaso ng rape, bumaba po yan ng 22.68. Dapat nga zero talaga yung kaso natin yan, no? Ang carnapping bumaba naman po ng 20.18%. Ang murder bumaba naman po ng 17.8%. Sana po magtuloy-tuloy pa yung pagbaba ng mga ganitong klaseng krimen dahil walang puwang yan sa administrasyon ni PBBM. Tama. O sige, move on tayo sa ating next topic. Ito, subway. Kasi ang ating presidente nag-inspeksyon dyan sa mga stasyon ng Metro Manila Subway Project sa ginawang groundbreaking ng Kalayaan Avenue sa BGC Station dyan po sa Taguig. Bago po ang event, in-inspection din po ng ating presidente ang Shaw Boulevard Station dyan po sa Pasig. Ang kagandahan dito sa subway station na ito, Metro Manila Subway, napuntahan natin dito sa Port Bonifacio, di ba? Correct. Yung biyahe mo mula sa Valenzuela papuntang BGC from 1 hour and 30 minutes. Halimbawa, fully operational itong subway, papatak na lang siya ng less than 38 minutes. Wow. Napakalaking hindi ka makapagbiyahe ng ganyan kapag if you're using a car, no? Napakalaking ginawa po yan. Kahit motorsikla, napakalaking ginawa. Tapos, ang kagandahan yan sa BGC mismo, ilang istasyon ata? 3 to 4 ata, no?
BGC lang, McKinley Parkway Oh. sa pagitan po ng Serendra at ng Market. Itinatayang mahigit 200,000 po na pasahero kada araw ang makakasakay sa BGC stations sa unang taon po ng operasyon. Napakaganda yan. Galing. Oo, game changer talaga yung subway na yan kapag natuloy. Lalo na kapag natuloy din yung yung north-south commuter railway, no? Talagang kapag nagkasabay-sabay yan, tapos yung MRT7 ng hanggang San Jose. SM Fairview hanggang San Jose, no? Kapag sabay-sabay na po nag-ooperate yan, hindi mo na kailangan ng kotse. Mas efficient na yung sumakay na lang tayo ng train at mas makakatipid pa. Ay, yung policy kasi ng presidente sa transport policy niya, no, commuter-centric. Tama. Doon tayo sa mas pakikinabangan ng mga commuters. Oo, tama Hindi yan. yung mas papabor tayo sa mga private individual, mga nakakotse, no? Parang yung dyan sa EDSA, di ba? Na pag naging usapan din yan, kasi may panukala na yung EDSA busway, ibuksan din sa carpooling. Yung may kotse na may sakay na mahigit dalawa, ipagamit na rin sa kanila. Pero coffee, kung di ako nagkakamali, parang na rito, commuter-centric, no? Parang sa Europe, no? Although di pa nakapunta sa Europe, ikaw nakapunta ka na, no? So, mas in-encourage talaga nila yung pagsakay-sakay lang sa mga train dahil marami talagang option na train na sasakyan mo. Imbis na magdadala ka ng sarili mong sasakyan, no? Unang-una, mas mahal, mas magastos, problema mo pa yung parking, at nag-invest ka pa sa sasakyan. Pero kung etong lahat ng ito ay talagang gagana, no? Hindi mo na kailangan bumili ng sasakyan. Correct. No? Dahil magiging efficient naman ang transportation mo kung saan ka man pumunta sa Metro Manila lalo. Kung connect na yung mga trend, di ba? Yan naman ang ginagawa ngayon. May mga common stations. Correct. Halimbawa, sakay ka ng LRT o tatawid ka ng MRT, may mga common stations. At ang balita din natin dyan sa DOTR, yung mga daanan, lalagyan ng shed yan, ng cover, para maglakad ka man, hindi masyadong mainit. Tama. By that, pag nangyari po yan, malaking ginawa po yan sa mga commuter na hindi ko muna kinakailangan magdala ng kotse. Ang importante, abutin pa natin sa panahon natin. Abutin pa natin yan. Lalo ka na, bata ka pa. Nasa kasi ang alam ko dito sa dito sa subway, by 2028, may bubuksan na stasyon. And by 2032, fully completed na itong subway na yan. Oo, napakaganda. Kapag fully operational na po itong 33 kilometrong subway, ang haba pala nito, no? 33 kilometers po. Mababawasan ang biyahe mula Valenzuela. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Mula sa 1 oras at kalahati, magiging 29 minutes na lang po yan. At ang malaki po yung ating pasasalamat dito sa JICA, no? Yung Japan International Cooperation Agency, dahil sila po ay kapartner natin dito. Meron po tayong loan agreement na umaabot po sa 488 billion. Grabing tiwala sa atin ng JICA, no? Ng Japanese government, no? Para tulungan tayo ng ganyan, no? Sa ating infra. At saka pag sinabi mong gawang JICA, gawang Japan, matibay. Ay, hindi pwedeng may kalokohan kasi yung correct. mga projects ng JICA. Meron silang flood control dyan sa Marikina. Napakaganda ng flood control. Ay, oo. Yung dyan sa may riverbanks. Kung wala na halos nung nagbaha dyan sa Marikina na yun, di ba? In recent times, wala na masyadong baha. JICA Dahil sa ginagawa ng JICA na yan, Ang galing ng JICA, no? Sige, basa muna tayo ng comment bago tayo mag-move on sa ating next topic, no? Sabi ni Egay Bastida, PBBM Vlog, tama ka, hanggang ngayon wala ring 1 milyon ang pumirma, ilang buwan nang lumipas, 6 na yata. Iyan yung tayo kami naman, signature campaign. At tinutukoy dito ni Egay na hindi naman nag-work, no? Sabi ni Clenia Carola, shoutout po sa inyo. Oh, naligaw ka yata. Sino kaya yung tinutukoy niya dito, no? Si Ronaldo Dacanay, yan, Parasyona, tatakbo sa ibang bansa yan. Ang daming kaso. Si Sara tinutukoy niya dyan. Yun din ang sinasabi ni Mark Ian kanina eh. Si Sara tatakbo sa pagka-presidente at sa accountability. Totoo. Hindi niya rin naharapin yung mga kaso laban po sa kanya. Ayan, Kina Ramos, pati karne ng baka, tumataas po ang presyo sa palengke. Talaga pong tumataas ang presyo ngayon dahil depende po yan sa law of supply and demand. Correct. Lalo kapag nagkakaroon ng mga ang tawag dito, pagbagyo or hindi magandang panahon, no? Naapektuhan po talaga ang mga presyo ng mga bilihin. Gulay man o meats, no? Sabi ni Ma'am Celia Kabusaw, Pangilinan, good evening po from La Union. Shoutout po sa inyo dyan sa La Union. AC Molina, tama po, dito sa Spain, napakadali at napakaganda po ng transportation dito. Good evening po sa inyo, mga sir. At napansin ko rin sa Europa, no? Yung pamasahe kasi nila doon, per oras, per araw, per week, yun ang bibilhin mo. Okay. Tapos pwede mo na siya gamitin only. Sana nga rin ma-implement natin sa Pilipinas. Siyempre, kailangan din ng study. Sa atin kasi, halimbawa, one way, bibili ka 15 pesos. Doon sa kanila, bibili ka good for 1 hour. Ticket, good for 1 hour. Kung gusto mo katipid, good for 1 month. Mas may mga parang pala, no? Parang cellphone load. Oh, ganun. Good for days or hours ang At saka ang mga trend nila doon, honesty system.
Oo. Unless ma-inspect ka, nagkataon matimingan ka, tapos wala kang ticket, Oo. doon magpe-penalty ka. Pero walang nag-check. Oo. Sa case ng Austria, yan yung kanilang transportation Napakaganda. system. Kaya naman gawin dito sa Pilipinas yan.